Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong pahayag ng presidente na tinatawag pong bangag at bongit ng kanyang ate. Ayon po sa kanya, ayaw daw po niya. Siya mismo, ang presidente, ayaw din po ng online teleconference, yung online voting. Ayaw daw po niya. Hindi raw po siya sang-ayon. At syempre po, nagsalita rin siya. Ngayon na naman po siya nagsasalita. Dahil dyan po sa korupsyon. Dahil nga po, nabago po kasi liderato ng Senado. At si Marcoleta na po, si Senator Marcoleta at si Senadora Pia Cayetano ang hawak na po ng investigasyon ng flood control scandal. Kaya ngayon nagsasalita po siya, ang Pangulo, at parehas po siya ng desisyon ng 11 minority na Senado na ayaw pong gamitin ang teleconference voting, ang via Zoom. Bakit kaya? Akala ko ba, Mr. President, gusto mong malutas ang korupsyon ng bansa at gusto mong mapanagot ang dapat mapanagot? Bakit pati ikaw? Ayaw mong pabotohin at ayaw mong pabuksan ang mga Zoom para magamit sa Senado. Bakit kaya, Mr. President? May tinatago ka ba? Nagtatanong lang po. Ito po, pakinggan po natin siya, mga kababayan. I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magpumunto. Hanggat lumating siya dun sa Senado, kung he's willing to take the risk like he did the last time, ay mag-usapan yun. Basta't nandyan siya. I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, Nakita niyo po mga tambay, for someone who is actually ginawa niya na pong convicted si Senator Bato, mga kababayan, dahil daw po sa ICC at Interpol. Nakita niyo po, ang sinusunod na po ng Pangulo ng Bansa ay hindi na po ang ating legislative. Hindi na po ang legislative po ang sinusunod ng ating Pangulo. ICC na po at Interpol. Wala na pong silbi sa ating bansa ang ating legislative. Hindi po ba? Kaya nga nagsalita si Supreme Court meron pong nagsalitang justice isang associate justice, nagsalita po tungkol po sa issue ni Senator Bato. Ano po ang sabi ng isang associate justice? Si Justice Hernando, konstitusyon ang masusunod, hindi ICC. Hindi ICC sa De La Rosa case. Ayon po kay Associate Justice Hernando. Ayon po kay Justice Hernando, konstitusyon ang masusunod, hindi ICC sa De La Rosa case. Ayon po sa isa nating maestrado ng Korte Suprema. Pero pagdating po sa Pangulo ng Pilipinas, palibasa po, hindi po siya abogado at hindi po siya nakatapos. Kaya po baliwala sa kanya ating konstitusyon. Mas importante po sa kanya ang konstitusyon ng ibang bansa, ang ICC. Kaya nga po, ang ating soberenya ay pinagtaksila na po. Ipinamigay na po ng Pangulo ng Pilipinas ang ating soberenya. Nagpakahudas na po at nagpakataksil. Di umano. Hindi po ba? Hindi po ba? Ito pa po mga kababayan. Pakinggan pa po natin to. Yung sinasabi niya. So, sabi nyo, almost a year ago, ang sinabi ko sa taong bayan, kailangan malaman ng buong taong bayan ang katotohanan. At noong kami ay pinag-aaralan ng Ombudsman, ng Department of Justice, lahat ng mga aligasyon na dumating dahil sa flood control, maraming nagsasabi, bakit wala pang nangyayari? Bakit wala pang nangyayari? Bakit ang tagal ninyo? Namimili lang yata kayo
kung sino yung i-prosecute ninyo. Ngayon, nandito na. At dahan-dahan lumalabas na ang katotohanan. At dahan-dahan na. At ang pinakamaganda, kung talagang may kaso, kung sila ba naman ay walang ginawang mali, ay lalabas naman yan sa pagsusuri ng paghusga. At kaya naman, eto na. Ito na yung mga ang hinihingi sa amin ng tao. Alamin nyo, ilabas ninyo lahat ng katotohanan. Yon. Ito ang ating ngayong ginagawa. Hindi pa tapos ito. Yeah. Patuloy pa ang investigasyon. Patuloy pa ang mga pag-imbestiga at pag-aaral at sa intelligence and information gathering tungkol sa mga iba't ibang aligasyon kung kani-kanino pa. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon learning of those allegations against kung sino man. And kung ano man ang naging alignment sa Senado, walang kinalaman yun. Ito pa rin ang mga tao na lumabas ang mga pangalan doon sa, kung titignan ninyo, anong Nakita niyo po matama kung ano-ano po paliwanag niya? Kasi po, pinipigil po nila ang investigasyon sa flood control sa pangunguna po ni Senator Marcoleta. Kaya nga po kung ano-ano po sinasabing may kesyo, yung majority daw po ay parang hindi naman daw majority sa ngayon. At ito po ipilit nilang binabakbakan. Kasi nga po, kung tunay pong totoo ang sinasabi po ng Pangulo, mag-iisang taon na, malapit na naman ang sona niya. Ngayon lang po, nagbibigay po ng report sa Pilipino. At ang binibigay pang report sa Pilipino, puro pa nasa majority ng 13 senator ang iniipit at pilit pong pinakukulong. Dahil nga po mag-iimbestiga sa flood control. Hindi po ba? At pati po siya mismo ayaw niyang paggamitin ng technology sa pagboto. Nakita niyo po, kung ikaw presidente na wala kang tinatago at pinoprotektahan, bakit ayaw mong mahayag lahat ang pagnanakaw sa bansa? Bakit ikaw mismo pumipigil sa investigasyon? Hindi ba dapat marami investigasyon? Hindi lang ang ombudsman, ang DOJ? Hindi po ba? Dahil nakikita ng mga Pilipino ang sabwatan. Nagkakaroon ng sabwatan, Mr. President. Hindi po tangat bobo ang mga Pilipino. At wala kaming nakitang achievement para sa iyo. Wala. May nagawa ka ba sa Pilipino at sa bansa? Ito po, isa pong political strategist ang nagsasabi kung ano po ang nagawa ni Mr. President. Pakinggan po natin siya. Ang nagawa daw po ni Presidente na tinatawag na bangag sa ating bansa. Ito yung sinasabi natin. Tinanong nyo ako noon, ano sa tingin nyo ang magiging legacy ni BBM, di ba? At ako'y nag-isip ng matagal at sinabi ko, kasi immediately ang sabi ko, wala eh. No? Pero ngayon, looking back, no? That question provoked a lot of thinking on my part. Now I know what his legacy will be. No? Ano po? He is the only president of this country who surrendered the sovereignty of the country and surrendered the Filipino citizen to a useless international tribunal, insulting the judiciary system of this country. That will be his footnote in history. That is what he will be remembered by. Tinanong niyo ako noon. Nakita niyo po? Pambabastos. Binastos mo ang integridad ng judicial. At ikaw lang ang presidente, bukod tangi, na isinuko mo ang sovereignty ng bansa. At nagpakahudas ka, di umano, ayon po rito kay Lito Banayo. Hindi po ba yan ang legacy mo? Magpakahudas ka sa isang Pilipino at binastos mo, hindi mo na respeto ang judicial ng Pilipinas at nagpakataksil ka. Hindi po ba? At pinamigay mo ang ating soberenya. At syempre po, dahil nga po ang presidente ng Pilipinas ay walang tinatago at walang pinoprotektahan. Kaya nga gusto nating lumabas
sa tunay na investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee nang ang mga taong ito ay magsalita na po sa Senado. Katulad po nito, mga kababayan. Napaka-importante po nito. Nitong Huwebes, nakapanayam po si Attorney Baligod kasama ang 5 sa nagpakilalang ex-Marines. Sina Belnard Tube, Rosebert Waupan, Johnny Buduan, Walter Manalansan at Benny Burontate. Paano kayo napasok kay Congressman Zaldico? Nag-start po ako ng work kay Kong Saldi. Hindi pa siya congressman. Then kausap siya ni Kong Romualdez na maging APRO 2022. 2022, nag-start na po yung security. Then nagde-deliver na rin po kami ng mga basura na sinasabi nila sa mali-maletang pera. Isa sa mabigat na pahayag ni Belnard sa kanilang affidavit nang isama raw siya ni Ko na mag-deliver ng male-maletang pera kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Magkano yung dinala nyo doon? 3 maleta, ma'am. Na magkano ang laman? Hindi ko mas specific yung kung magkano kasi medyo mabigat yung isang maleta. Large po yun. Sa kanilang affidavit, hindi raw pare-pareho ang mga i-deliver nilang pera. May large na maleta na naglalaman ng 50 to 70 million pesos, medium para sa 30 to 40 million at small para sa 15 to 25 million. Meron din daw paper bags na 5 to 10 million ang laman at expandable envelopes na 2 million pesos ang laman. Nung unang beses na pinag-deliver kayo ng pera o ng basura, sabi mo, ano pumasok sa isip mo? Sa amin, ma'am, trabaho lang po yung pumasok sa isip namin kasi wala naman kaming intention. Yan po mga kababayan, ang pilit po na pinagtatakpan at pilit na ayaw mabunyag. At nakita po ba natin inimbestigahan po ang mga taong ito? Inimbestigahan po ba ito ng DOJ? Inimbestigahan po ba ito ng NBI? Inimbestigahan po ba ito ng Ombudsman? Ito pong 18 Marines. Ano po ginawa nila dyan? Kinasuhan pa nila. Kaya nga po, ito na po ang pagkakataon at ito po ang gusto ng taong bayan, Mr. President, na makapagsalita po ang 18 Marines, kasama po si Zaldico at ang mag-asawang Diskaya at siyempre po si Orly Gutesa at marami pang iba. Pati po ang magtsuhin o ang maglolo na Bersamin. Hindi po ba? At siyempre po sila Paul Estrada at yung sinasabi mga bagman. Marami yan. Tatawagin po yan at kukumbidahin po yan ng Senado sa pangunguna po ni Senador Marcoleta. Senator Marcoleta at ni Senadora Pia Cayetano. Hindi po ba, Mr. President? Kaya nga po kayo ngayon nagmamadali at nagkukumahog na takutin at puwersahin ang mga senador na hindi papabor sa inyo at bibigyan nyo ito ng maraming problema at kaso. Hindi kaya? Dahil nga po nanganganib at natatakot kayong mabunyag ang ginawa nyong katarantaduhan at kawalangyaan sa bayan. Hindi kaya, Mr. President? Yan po mga kababayan, ang inaasahan po natin na sana naman po magtagumpay po ang kabutihan, hindi po ang kasamaan. Sana naman po, pagbigyan naman po tayo ng may kapal. Hindi po ang puro kasamaan po ang nakikita natin sa ating bansa at puro pagtatakip at puro kasinungalingan, mga kababayan. Maraming salamat po sa nagusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy nagsusubscribe sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada, Jem Aris from United Arab Emirates, excuse me po, Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley, Annie Jo, Norma Garcia, Mary Natividad, Brigden from Netherlands, Gayat Sena, Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB and Sir Manny from North Miami, Florida, Melchorita Espinosa from Orlando, Florida, USA,
Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divinagracia from Bacolod City. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong mga paggawa at shoutout po sa inyong lahat. At God bless po sa inyong lahat mga kababayan. At muli po, tis-tis lang po tayo mga kababayan at samahan po natin ng maraming dasal. Ingat-ingat po tayo. Bye-bye!